you really know the formula for a miracle? Maybe you don't know this. But there is an ingredient in order for you to experience a miracle in your life. At ito po ang sangkap ng milagro na matatagpuan po natin mismo sa Biblia. There is a pattern on how miracles happen in the Bible. At napakasimple lang po ng hakbang para tayo ay makatanggap ng milagro galing sa Diyos. Ito po ang tandaan niyo. Gawin mo muna ang posible at makikita mo gagawin ng Diyos ang imposible. Just do what is possible in your life. Ialay mo sa Diyos ang iyong pagsisikap. Magtiwala ka sa Kanya. At ang Diyos, gagawin niya yung hindi mo kayang gawin. Dahil ang Diyos, hindi niya hinihingi yung wala sa'yo. Ginagamit ng Diyos kung ano ang meron ka. Amen? Makikita niyo po ang halimbawang ito sa libro ng Exodus. Nung po tumatakas ang mga Hebreyo sa mga Egyptians, paano po hinati ni Moises yung dagat? Ano yung inutos ng Diyos kay Moises? Diba? Kung maalala niyo po, sabi ni Yahweh kay Moises, ilagay mo ang tungkod mo doon sa dagat, doon sa tubig. At nung dumampi daw yung tungkod ni Moises doon sa tubig, doon nag-umpisa, nahati yung dagat. Mahirap po bang ilagay yung tungkod sa tubig? Yes or no? No! Hindi po. Di po ba? Pero nung ginawa ni Moises, yung makakaya niya, gumawa naman ng Diyos ng paraan sa kanyang kakayahan. We see this also in the New Testament, in the Gospels. Ano po ang utos ng ating Panginoong Jesucristo sa mga apostoles niya? Para gumaling daw yung mga may sakit, yung mga may karamdaman. Ang inutos niya, ipatong lang ang kanilang mga kamay sa kanila. At ano po ang nangyari doon po sa mga may karamdaman? Gumaling sila. Mahirap po bang ipatong yung kamay mo sa mga may sakit? Yes or no? No, hindi po. Di po ba? Pero dahil dun sa pagpatong lang ng kanilang kamay, ang dami pong mga tao ang bumuti sa kanilang mga sakit. At narinig po natin muli ang pattern na ito sa ating nabasang ebanghelyo. Narinig po natin ang himala ng pagpaparami ng kakaunting pagkain. Alam po natin ang kwentong ito. The story, the miracle of the multiplication of loaves. Ano po ang pinagawa ni Jesus sa mga tao bago niya pinakain yung mga maraming tao? Jesus asked the people to recline. Ang ibig sabihin, pinaupo sila ng Panginoon. Yun lang. At nung nakaupo na daw po yung mga tao, nakatanggap sila ng dalawang milagro. Ang unang milagro po ay yung kakaunting pagkain, yung kakarumpot biglang dumami. Pero yung pangalawang milagro, ito naman po. Si Jesus mismo ang nagpakain sa mga taong gutom. Isa-isa niyang nilapitan ang mga tao. The second miracle is, it was Jesus was able to go person by person to feed them. Baka hindi niyo po napansin yon. Napakagandang milagro nun dito sa ating ebanghelyo, dito sa kwento. Hindi po yung mga apostol yung nagpakain sa mga tao. Hindi hinawakan ng mga apostol yung mga pagkaing pinarami ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus mismo ang lumapit isa-isa, nagpakain at nagpabusog dun sa mga gutom. At sabi ng ebanghelyo, may 5,000 daw mga tao ang nandoroon. Hindi pa nakabilang yung mga babae at yung mga bata. Anong ibig sabihin? Higit po sa 5,000 yung pinakain ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, sobrang dami ng napabusog ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, kung kayo pong magpapakain ng 5,000, kaya nyo ba na mag-isa? Mahirap po. Di po ba? Imposible na magpakain ng sobrang dami ng tao na ikaw lang mag-isa. Pero nangyari yon, ginawang posible ng ating Panginoon. Ang tanong, paano nangyari yung milagro? Nag-umpisa yon sa pag-upo ng mga tao, nag-umpisa ang himala sa pagbibigay ng kakaunting tinapay at ng isda. It is good to ask ourselves, my dear friends, what is that one possible thing that you can do today to start your miracle? Ano yung isang posibleng bagay na pwede mong magawa ngayon para mag-umpisa ang himala sa buhay mo? Gawin mo. Alay mo sa Diyos at hintayin mo lang ang Panginoon. Makikita mo ang imposible, magiging posible.
Kahit na matagalan ang pagdating ng biyaya, huwag kang hihinto, kapatid. Paulit-ulit mong gawin ang posible. At ang Diyos, gagawin niya ang imposible para sa iyo. Alam niyo po kung anong problema ng mga tao, bakit marami sa atin hindi nakakaranas ng himala? Katamaran. Tamad ang maraming tao. Amen? What blocks the miracle from happening in your life is your laziness. Your inability to act. Mas maganda pa nga na may gawin ka kesa dun sa wala kang ginagawa. Hindi po ba? Kasi kapag may ginawa ka, may magagamit ang Diyos para maging daan mo, para maging instrumento ng milagro niya para sa iyo. Amen? Halimbawa, paano ka gagaling sa iyong sakit? Kung ayaw mo naman pumunta sa hospital, ayaw mo magpa-check up sa doktor, paano ka lulusog kung ayaw mo naman mag-exercise? Di po ba? Alam niyo po, nung minsan, meron po akong inanoint. Na-stroke po itong taong ito. Paralyzed yung kanyang katawan. Nakahiga lang po siya. At malungkot man sabihin, tumutulo po yung laway niya. Pero pagkatapos ko pong pinagdasal, nabigla po ako because after 1 year, dumating po sa parokya, binisita ako, yung dating nakahiga, aba ngayon, nakatayo na, yun lang na may tungkod. Pero ibang-iba na yung itsura niya kaysa dun sa unang na-stroke siya. At nagtataka ako, tinanong ko po siya, talagang bilib na bilib ako namamangha ako sa kanya. Ano ang ginawa niyo? Bakit gumaling kayo? Bakit bumuti kayo? Bakit nakatayo kayo mula sa inyong sakit? Alam niyo pong sagot niya, alam niyo po sabi niya sa akin, Father, araw-araw po, nag-umpisa po ako, ginagalaw ko yung mga daliri ko. Yung kaya ko pong galawin, ginagalaw ko po, ine-exercise ko po, ini-stretch ko. Nung pong nagalaw ko na yung mga daliri ko, yung kamay ko, ginalaw ko naman po yung binti ko, yung braso ko. At nung nagagalaw ko na pong mabuti, yung aking binti, yung aking braso, nagpatulong po ako. Tatayo ako, uupo. Uupo, tatayo. Paulit-ulit. Kaya eto na po ako, Father. Medyo okay na po ako. Tignan nyo na, mga kapatid, nag-umpisa ang kagalingan dun sa kaya lang niyang gawin. Amen? Mga kapatid, kahit na ipag-pray over ko po kayo, kahit na buhusan ko po kayo ng holy water, kung wala namang kayong gagawin, walang mangyayari. Hindi po ba? God builds on nature. And God blesses our efforts. Ganyan din po. Paano ka magkakapera? Paano aasenso ang buhay mo? Paano mo mababayaran ang mga utang mo? Kung diyan ka lang nakakulong sa bahay at nagmumukmok. Hindi po ba? Kaya nga, tinatanong ko yung mga iba, yung mga naghihirap, ano ba talaga ang kaya mong gawin habang nandyan ka sa bahay mo? Kung kaya mong maglaba, edi maglaba ka. Di po ba? Kung kaya mong magbukas ng sari-sari store, magtinda ka. Kung yung kaya mo, mag-manicure lang, mag-pedicure lang, di gawin mo. Tapos videohan mo yung mga minamanicure mo, i-upload mo sa Facebook, gawin mong content, baka kumita ka pa. Kung kaya mong magmaneho, mag-rider, edi mag-grab ka, mag-food panda ka. Kung kaya mong magmasahe, edi magmasahe ka. Ang problema kasi ng napakarami sa atin dito sa Pilipinas, naghihintay lang at umaasa sa iba. Amen? Lalong-lalo na po yung mga merong kamag-anak sa abroad. Palagi hingi lang ng hingi. Akala pinupulot mo yung pera sa daan. Di po ba? Kapatid, hindi ka aasenso kung palagi ka lang humihingi. Umpisahan mo, itutuloy ng Diyos. Kahit nakakaunti, ibabalik niya sa iyo yan, siksik, liglig, umaapaw. Amen? Oo, umasa ka sa Diyos. Pero umpisahan mong magtanim para merong tumubong biyaya para sa iyong buhay. Marami pong lumalapit sa akin, nagpapa-counseling. Sinasabi, Father, pagdasal mo naman na magkaayos kami ng aking asawa. Pero bakit nagpapatuloy yung bangayan? Bakit hindi pa rin nagkakaayos? Bakit paulit-ulit na lang yung away? Kasi wala silang ginagawa. Pinabayaan na lang nila yung kanilang galit, yung kanilang tampo. Hindi po ba? Hindi naman nila ini-improve yung kanilang relationship. Inaamin naman ng iba, hindi na daw po sila nagde-date dahil busy sa trabaho. Aminado naman ng iba. Ayaw daw kausapin yung kanyang asawa dahil daw po masakit talaga yung kanyang loob. Hindi na rin daw po sila nag-uusap dahil masyado po silang busy sa kanilang trabaho. Mga kapatid, hindi po gaganda ang inyong relasyon kung wala kayong gagawin. Amen?
Ganyan kasi ang ating attitude Naghahanap tayo ng magic. Naghahanap tayo ng automatic. Gusto natin palagi yung instant. Gusto natin agad gumaling. Gusto natin agad umasenso. Gusto natin agad magbago ang ating buhay. Pero mga kapatid, tandaan niyo, kung wala kang gagawin, walang mangyayari. Kung hindi mo uumpisahan, walang itutuloy ang Diyos. Amen? Kaya nga po ang tanong ko sa inyo, ano yung isang bagay na pwede mong gawin ngayon? Hindi bukas, hindi mamaya, hindi next week, ngayon. Now na. At focus ka lang dyan. Hindi mo naman kailangan gawin ang lahat. Ang kailangan mo lang, magsimula ka sa isa. Tingnan niyo po yung mga gold medalists. Bakit po nagtatagumpay sila? Hindi dahil sa kanilang malaking effort, o hindi dahil meron silang isang bagay na paulit-ulit na ginagawa sa kanilang ensayo. Isang halimbawa po dyan ay yung pong sikat na NBA player na si Stephen Curry. Pag po nagpa-practice daw si Stephen Curry, hindi po siya nag-shoot agad dun sa 3 points. Hindi po mga mahirap na shot yung ginagawa niya. Sa ensayo, paulit-ulit lang po yung ginagawa ni Stephen Curry. Simple shots, paulit-ulit po. Bakit? Because he knows greatness is built on mastering the simple things. Ulitin ko po yun. Greatness is built on mastering simple things. Mga kapatid, kung sa basketball, totoo yon. Mas totoo yon sa spiritual nating buhay. Ang kabanalan nagsisimula sa simpleng panalangin. Ang pagbabago nagsisimula sa simpleng kabutihan. At ang himala nagsisimula sa simpleng hakbang. Miracles are built on simple, intentional, and surrendered actions. Kaya kung gusto mo talagang makatanggap ng himala ngayon, nung kailangan mong gawin, umpisan mong gawin yung kaya mo. Ialay mo sa Diyos at magtiwala ka kay Jesus. At makikita mo, hindi ka lang bibigyan ng Diyos ng kakaunti, bubusugin ka niya, hindi lang ng sapat, kung hindi ng sobra-sobrang grasya. Amen.